Isang bagong kasal na babae ang laging nagpapalit ng kumot araw-araw hanggang isang araw pumasok ang kanyang biyenan sa silid at may natuklasang nakakagulat isang lihim na kayang bumiyak sa puso ng kahit sinong ina. Ang anak kong si Lucas ay ilang araw palang kasal kay Elena. Ang kanilang kasal sa Batangas ay simple lamang ngunit puno ng tawaluha at taos-pusong mga pangako. Si Elena ay tila perpektong manugang mahinhin magalang laging nakangiti at palaging maalaga sa bawat miyembro ng pamilya, maging ang aming mga kapitbahay at kamag-anak ay nahumaling sa kanya. Napakapalad natin na magkaroon ng ganyang kagandang manugang pagmamalaki kong sinabi sa aking mga kaibigan sa palengke, ngunit ilang araw matapos ang kasal may napansin akong kakaiba. Ang misteryo ng kumot araw-araw isinasampay ni Elena ang mga kumot at kumot na pambalot sa arawan, minsan 2 beses pa siya nagpapalit sa isang araw. Isang araw tinanong ko siya, "Iha, bakit ba araw-araw kang nagpapalit ng kumot?" Ngumiti siya ng banayad at sumagot, "Alergiko po kasi ako sa alikabok, mama. Mas mahimbing po ang tulog ko kapag laging malinis at bago ang higaan, ngunit tila may kakaiba. Bago pa lahat ng kumot na iyon pinili ng maingat para sa kanilang kasal at amoy pabango pa. Wala namang may allergy sa aming pamilya. Nang buksan ko ang pinto, bumilis ang tibok ng puso ko. Unti-unti nagsimulang sumagi sa isip ko, may iba pa sigurong dahilan." Ang nakakagulat na tuklas, isang umaga, habang naghahanda akong pumunta sa palengke, napadaan ako sa kanilang silid at nakaramdam ng kakaibang amoy. Lumapit ako sa kama at dahan-dahang iniangat ang kumot. Halos manghina ang tuhod ko. Ang sheet ay natatakpan ng nakababahala makapal madilim na mantsa. Dahil sa takot binuksan ko ang mga drawer at nakita ko ang mga rolyo ng mga bendahe, isang bote ng disinfectant, at maayos na nakatuping damit na maingat na nakatago. Ang katotohanan ni Elena, bumaba ako at hinawakan si Elena sa pulso. "Ipaliwanag mo, ano ang nangyayari? Bakit lahat ng ito? Bakit itatago ito sa akin?" Sa unang tahimik nanginginig ang kanyang katawan, puno ng luha ang mga mata. Pagkatapos ay bumagsak siya sa aking mga bisig, humihikbi ng hindi mapigilan na si Lucas ay may advanced na leukemia. Ang sabi ng mga doktor ay ilang buwan na lang ang natitira sa kanya. Minadali namin ang kasal dahil hindi ko siya kayang iwan mag-isa. Gusto kong manatili sa kanya kahit na napakaikli ng oras. Gumuho ang mundo ko. Itinago ng anak ko ang lalaking pinalaki at minahal ko ang sikretong ito para protektahan ako. Pinili ni Elena na magdusa sa katahimikan para hindi ako masira. Noong gabing yun, hindi ako nakatulog ng isang kindat. Nakahiga na isip ko ang sakit ni Lucas at ang tahimik na katapatan ni Elena sa kanyang tabi. Kinabukasan bumili ako ng mga bagong kumot at tinulungan ko si Elena na hugasan ang mga luma. Tuwing umaga gumising ako ng maaga para makasama sila, para alalayan sila, para manatili sa tabi nila. Isang umaga, habang sabay kaming nagpapalit ng kumot, niyakap ko siya. "Salamat, Elena, sa pagmamahal na ibinibigay mo sa aking anak, sa pananatili. Para sa iyong pinili kahit alam mong mawawala siya sa iyo." Makalipas ang 3 buwan, mapayapang namatay si Lucas habang natutulog. Hinawakan ni Elena ang kanyang kamay, bumulong ng "I love you" hanggang sa kanyang huling hininga. Walang sakit, walang pakikibaka. Peace lang at isang matamis na ngiti sa kanyang muka. Simula noong araw na iyon, hindi na umalis si Elena. Hindi na siya bumalik sa kanyang mga magulang. Hindi na siya muling nag-asawa. Nanatili siya sa akin mahinhin na tumulong sa pagpapatakbo ng aming maliit na grocery store. Siya ay naging tulad ng aking sariling anak na babae. Ngayon makalipas ang 2 taon, kapag nagtanong ang mga tao, "Bakit kasama mo pa rin si Elena?" Ngumiti ako at sumagot, "Dahil hindi lang siya ang asawa ng anak ko, naging anak ko rin siya. At ang bahay na ito ay palaging magiging kanya."